So Sheikh, ano pong masasabi natin dito sa sinabi ng Ayatollah Khamenei na patungkol sa Palestine? Na sinabi niya na dapat manatili ito, dapat huwag kalimutan ng mga tao. Ano po sa tingin niyo? Show us that, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para din po tayong sinabihan ng ating mahal na leader, ang supremong leader na si Hadrat Al-Qaeda Khamenei hafidahullah, na hindi ang issue dito ang labanan o ang pagkakawatak-watak o ang pagkakanya-kanya ng mga kamusliman, Shia ka, Sunni ka. Bagkus ito ay ang Qadiyya Filistiniya, kung saan ipinapakita sa atin na ang labanan ay pagitan ng katarungan, katotohanan at ng kasamaan at ng kasinungalingan at ng, sa ta'bir pa ng ating mga Sheikh, ay ang pagitan ng jababira at mustad'afin. Paano labanan ng mustad'afin? Tayo gaya ng Palestina, labanan ang kinikilalang superpower ng mundo, ang maninila, ang tyrant na bansa. So, gaya po lang sabihin, hindi po ang issue dito na labanan ng sectariat o ang West at ang itong between Arab, pan-Arab o pan-Turk o Israeli o Irani. So, bagkus yan po ay labanan ng katotohanan, katarungan at saka kamalian. So, una-una, yun po ay labanan ng mutakabbir at saka mustad'af. Pangalawa po ay nasabi po ng mahal na leader ay ang pahalagan po ng lahat ng kamusliman, itatak nila sa kanilang mga isip at puso, sa kanilang kaluluwa, na itong kadiyang Palestiniya na mananatiling buhay, inshallah, sa topic ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay biduni Sheikh bin Tardid, mananalo. Walang duda po. Inshallah, naway tuloy-tuloy po yung pagsunod nila sa pag-guide sa kanila ng Iran at lalong-lalo ng ang aimma at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkat alhamdulillah sa ngayon ng mga Hamas, wala pong ibang tumutulong sa kanila po, sa tabi pa ng ating mahal na kapatid. Hindi man lang pagpumumuta sa mga ibang bansa, hindi komportable. Sa Iran lang po sila. Arab countries na yun eh. So, inshallah, mismo yung mga leader ng Hamas, hindi sila komportable pumunta sa UAE, sa mga kapatid sa Qatar, open sila. Kasi siyempre ang Qatar open din na supporter sila ng Hamas. Pero sa Saudi Arabia, sa Jordan, ito mga ibang Arab countries, Egypt, hindi sila kumbaga panataw. Baka pati sila na wala silang tiwala sa mga taong to. Totoo. Ibibinta sila. Di ba may napanood kayong isang scholar ba yun, yung English speaking niya, tinanong do siya sinabi siya ni isa sa mga kuwan ng Hamas, na sabi na nagrereklamo siya, sabi, bakit itong mga Arab, sabi na hindi tayo tinutulungan, puro lang siya ang tumutulong sa atin. Di ba sinabi talaga nila, totoo talaga na siya talagang tumutulong sa Hamas. Hezbollah, Houthi, Iraq, Iran. Di ba? So pinaka-supporter talaga ng Hamas dito, Iran. Kaya totoo, itong nakaraang Quds Day, andito yung isang leader ng Hamas. Hindi, yung isang grupo ng Mujahidin. Al-Haraka al-Islami. Andito siya sa Islamic Iran. Pati si Hania, halos any moment na pwede siyang pumunta dito sa Iran. Hindi, welcome pa siya na may red carpet pa. Kung mga VIP talaga yung trato sa. At hindi basta-basta mamit na yung mga leader, ha? Hindi lahat ng bumibili dito sila na pwedeng mag-direct sa mga kami ni. Tama. Hindi. Direct sila. Pero siya na harapan na pa sa mga kami siya na ipag-usap. Lahat na, di ba? So yung sabihin, pati si Hania siguro, nakaka-feel siya ng comfort, nakaka-feel siya ng kapakap o safeness sa presence ng Iran, no? Kung titignan po natin mga mahal na Sheikh, mga mahal na kapatid, itong kagaya ng Rahbar Hafidahullah, no? Ang
Dr. Ismail Haniya. At ang leader ng African, yung Khomeini ng African, sino ba to? Si Zakzaki. At si Nasrullah. Lahat sila po ay may mga pamilyang sahin, mga anak nila, kamakailan ko lang ang syahada nila. Mismo ang leader na Rahbar, siya ay kung hindi ay tinakdal ni Allah, siya ay nasahin na. Living martyr siya eh. Living martyr. Allahu Akbar. Tingnan po yung mga nila po, yung mga sitwasyon nila, no? Nagmanifest sa kanila, nagtajali sa kanila itong Husainiyah. Paano po? Ang Imam Hussein, sarili niya, mga anak niya, pamangkin niya, mga pinsan niya, mga sarili nila. 6 months old. Shahid sila po lahat. Allahu Akbar. So, Subhanallah. ano po ang sabi ng Imam Hussein alayhi salatu wasalam, paglalaban sa katarungan, no? Sa Islam. Hindi lang nilabanan niya ang bid'a at ang mga naging musyrik na yan yung tauhid. Although yun ang reality. Kaya sabi sa tabi ng mga ibang mga bahisin ng mga Muslim at mga hindi Muslim, siya yung pumapangalawa sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pagbuhay muli ng tauhid. Mujaddad al-thani. Ba'da jaddihi, parang gano'n yung ta'bir. So kung titingnan po natin itong mga kabuhayan, sitwasyon ng mga taong ito, mapalider man Allah Akbar hafidahullah, mapanasrullah, may nasa din siyang anak, lalo na itong si Muslim Ismail, isang marangal magiting na sunni. Yan pa mga tunay na mga alusod ng wal jamaa. Ano po ba ang alusod ng wal jamaa? Ay ang umahawak sa Quran at saka sa sunnah. Kung titingnan natin, walang application lang pong ang pinagkaiba po kung titingnan natin. Ang mga silang Shia ng Iran, ng Hezbollah ng Iraq, at ng Houthi, sunod-sunod sila sa mutarjim ng Quran na ang mga ahlul bayt ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ang tanging nakakaalam. Aarafu min nabihi. Sila ang nakakaalam. So alhamdulillah, ang mga ahlus sunnah wal jamaa gaya ni Dr. Ismail Haniya hafidahullah, nariyan po sa kanya yung nakita niya yung katotohanan, no? Kaya alhamdulillah, ang nasa siya ng Iran, ang Iran ay mag-guide lang, hindi siya gagawin siya. Bro, ang Iran nang mag-asantong katon. Yun ang pinapagandang puntos. Kumbaga ang Iran, tumutulong sila kahit kanino. Kahit anong mazhab ka pa. Walang pili. Tutulungan namin na, masya ka muna. Asan, walang gano'n. Tama, maganda yung sinabi mo. Magsya ka mo. Tama. Hindi yung, kasi siguro ang inisip ng mga tao ngayon, tutulong. Akida nila. Akida agad. Hindi ko alam mo, totoo, pero narinig ko, mismo ang imin nila sa panahon ng revolusyon, natulungan din ng Iran. Ang Iran kasi, hindi sila pumipili kung sino tinutulungan nila. Basta, yung makita na mustadaf, right ng tao, okay. Yun po kasi yung isa sa mga taasubiya, sakit ng mga tao, no? Ang mga Shia, mga Majusi, mga Farsi. Kung mabalik natin, ang ahlus sunnah wal jamaa ay naging sunni sila dahil sa mga ulama ng Furs. So hindi po ganun yung mga issue. Kaya po lang sabi, wal-iyadu billah, no? Hindi po yung ang tinatalakay natin yung sektaret, yung pagkakadyagan niya. Ganap ang Iran po, no? Isa pong ganap na bansa kung saan may mga Hudyo. Tingnan yung ginawa nila sa Palestine. Pinagsisira nila ang mismong kapwang Hudyo nila. Correct. Ang mga simbahan nila, pati mga Christian. Ang dami na bomba na Christian Church. Hospital church. Pero gumanti po ba ang Iran? Gumanti po ba ang Iran sa mga yan? Kailangan hindi po. Mabagit po natin yung pagkadakik mismo, yung ng missile nila. Walang nasabit na mga nadamay na mga doon. Allahu Akbar. Kaya yung kumalat na picture na Forbes, pumula sa Forbes. Yung Forbes. Na nakasulat doon na no hospitals, no schools, only military base. Totoo talaga. Actually, yung nabanggit ni Atwa na yung baga, dapat talaga sabi niyo kami ni buhayin manatilihin itong. Actually, may isang lecture din siya kami ni. Nasabi na ito ay wadhaifu syar'iyya. Kung wadhifatu syar'iyya, sabi na ito ay isang responsibilidad natin na syar'i na huwag kalimutan tong dito
Ang issue na to. Palestine. Kasi kung yan eh, sabi nga ni Ato, anong first na dito Kaaba. Barak na hawla. Hawla. Di ba? Kibla. Kibla. Saka isa sa pinaka pamamaraan na hindi makalimutan itong Palestine. Katulad ng ginagawa nila sa Iran. Kasi ako nagtataka ako sa mga taong sinasabi na drama lang tong ginawa ng hindi nila alam kung ano yung ginagawa ng mga Iranian sa Palestine. Correct. Di ba? Kasi itong mga tao, nakikita lang nila itong sa labas. Kumbaga pakita lang doon. Hindi nila alam na itong mga Iranian, halos every week, every khutbah, sa every second khutbah ng mga imam Juma'a dito, khutbah, lahat kasama ang usapang Palestine. Lagi. Kaya sa lahat ng lecture ni Imam Khamenei, rahimahullah, kung makikita nyo, hindi na makakalimutan ang usapang Palestine. At kung titingnan mo dito, sa every masjid dito, may mga sandok, yung parang lalagyan ng mga sadaka, charity. Always may box dyan para lang sa Gaza, Palestine, tulong sa mukawama. May nakita ba tayo ganyan sa ibang lugar? Wala po. Hanggang po Yaman, mayroon po din. Sa Yaman, mayroon na rin. So baka, ganun, kasi sa kanila dito, yung Khamenei, parang inoblige niya itong mga tao sa Iran. Ito ay wadifa na syariyan nyo to. At saka po, Sheikh, nawalang galang po. Pati yung mga bata, nakita niyo po, yung during Mano Ramadan, itong mga kite nila, itong mga pagdodrawing nila, Palestine lahat. Tinuturuan sa TV, no? Sa TV po. Sa kasamang-pala sa atin, Allahu A'lam. Kung hindi natin masabi na itong mga Iranian ay pakitang tao lang kasi hindi naman nila nakikita ng mga tao sa within Iran o nangyayari, di ba? Kung within Iran lang, pinapakita lang nilang supportan. Kung sabihin natin na pinapakita ng Iran sa ibang lugar, mismo sa Iran mismo. Naging po nila, no? Yung mula matanda hanggang sa isisilang pa lang. Yan, tatak Palestine po sila. San? Wala po silang alam, Sunni siya. Tama. Diba po? Totoo ito. Kung baga, itong mga bata dito, itong mga sinasabi ng mga Hezbollah, mga Bashir, Madhabi, mga bata, mga religious na mga kabataan. Kung tanungin mo sila, anong si Sunni ay abot sa Palestine, wala silang pinag-usapan. Ang sinasabi na dapat mawa ng Palestine. Santo. Diba? Within siya lang yun Within siya lang. Walang masabi na nagtatake yan. Kasi, halimbawa, kung sa Pinas tayo, baka sabihin nagtatake yung mga siya na yan. Diba? Pero dito sa Iran, ano nagtatake nila? Mapa-madrasa, mapa-school, mapa-office, lahat. Lahat, Palestine. Mga office, mga talang kinukuha nila yung pangalaga ng Palestine. Pinapakita talaga nila yung suporta nila. Ruhiya, yung spiritual buhay na buhay po, yung Husayniya Mahdiism na nandiyan, yung Palestine. Itong isang haraka o revolution o tawag po dito, resistant ng mukawama ng Palestine, no? Tama. Dahil isa sa mga nagpapalakas ay yan. Itong pagpapakita lang rally. Diba? Yun, napakalaking puntos yung mga rally, suporta. Alhamdulillah po, sa ngayon, no, may sa Facebook, no, may nag-post, imam kung siya ay Indian o Pakistani, isa sa mga kapatid, parang English yung post. Dati daw, nakikita lang niya, ang mga brothers ng mga Shia lang, ang tungkol sa Qadiyya Palestiniya. Ngayon, pati mga brothers ng mga Ahlussunnah wal Jamaah, mapa-Christian man, kahit lahat. May pagpapalit, tama po. Subhanallah, may nakita ako rin sa isang video na sa train na sa US ba yun o sa Britain na sinasabi na free Palestine. Kahit hindi Muslim, pero sila nagsasabi na sumusuporta sila sa Palestine. Kasi yun nga, nakapagtaka talaga kung mga mismo yung mga ibang tao hindi Arabo, naiintindihan nila na dapat makalaya ang Palestine. Pero itong mga country Arabo na kadugo nila, ang tinutulong lang pagkain. Tapos huhulihin ka pa. Pre-Palestine ka po. Di ba sa ibang country, bawal kang mag-khutbah na sa... Tama. Sa Palestine, anong klase yung... Pati yung bandila mo. Bandila. Tama. Di ba?
Bawal Kumbaga itong Philistine talaga, hindi lang to yung insaniyat tong usapan na to. Kumbaga yung istiklal, mabawi nila yung karapat. Pero pinagyayabang mo yung tulong mong pagkain, dapat mo nga na, dapat itulong sila, paano sila makaliberate. Maging independent. Alhamdulillah, no? Mula pa noon, mapasun ni man yan kila Salahuddin al-Ayyubi, napasa kamay nilang Jerusalem. So ngayon na naman, panahon din ng mga Palestine na mismo sila, wala silang pinipiling tao kung mazhab, kung sino yung tutulong sa kanya, alhamdulillah dyan ang itatapagdalo. Santo. Albabu maftuh. Kaya totoo itong pagtulong ng Iran sa Palestine. Kasi may mga iba kasi halimbawa sabi natin tinulungan, halimbawa may tinulungan ng Saudi ang ganitong lugar kasi may benefit sila. May kapalit. Pero o di kaya yung US tinutulungan nila ngayon kunwari ang Pinas. Bakit? Kasi may kapalit. Kasi di ba ngayon ang Pinas delikado ngayon kasi itong China. About sa West Sea. Di ba ang pinag-usapan ngayon? Kasi may benefit Totoo. Kasi bibili yung Pinas ng marami, hindi rin benefit nila, ma-under pa rin sila ng mga ibang sources, di ba? Correct. Pero ang Iran, anong makukuha sa tulad ni Qatar? Anong makukuha ng Iran sa Palestine? Ang Iran meron namang lahat. Kaya, di ba? So iba kung talaga ikhlas talaga yung ang pagtulong ng hindi natin pinopromote ang Iran, pero kung dapat tingnan natin yung di ba? Kasi po yung nakita ng lahat, kaya po lang sabi nyo, may kapalit ay ano po yan, material. Pero yung Iran, ruhiya. Spiritual po yan nandun. Spiritual. Santo. Second po yan, second it was first Qibla. The first dyan yung holy place kumbaga. Kasi kung hindi yan, ako nagtataka sa mga taong sinasabing hindi importante ang Palestine. Kasi kung hindi importante, ba't doon pa magsisimula ang Miraj? Pwede namang sabi ng Allah, Asrabi, mga sabi natin, Makkah, diretso sa langit. Diretso na. Mahal ba yan? Kaya. Di ba? Mas madali pa rin sa propeta. Mas madali. So bakit yung pinadala sa Palestine? Bakit? Kahit yun lang isipin lang Kumbaga, bakit pa yung pinadala sa lugar na yun? Correct. Walang dyan. Kung walang mo talaga. Kasi totoo, diretso na. Propeta, diretso ka na. Ano pa? Andito na ang Makkah, andito, di ba? Yan ang pinaka... Bakit pinadaan pa doon? Pinadaan pa. May significance ba itong Masjid Al-Aqsa, Barak na Haulahu, kumbaga itong Palestine, di ba? So, may ikuan yan. Dito. Kaya may... Inshallah. May may mga mukalat siguro ito ay maganda din masabi natin na may riwaya. Ito ay alim sa Zamboanga na kalimutan ko po yung pangalan niya, nakapag-aral din ng bachelorata sa Egypt, sa Cairo, Azhar, na nasabi niya po, alhamdulillah po, Iran siya. Pero yung pagkakasabi doon yung sa hadis na yun, sabi ng propeta sa akhir zaman, na ang Islam, matutulungan, aangat ang Islam sa pamamagitan ng taong Fajr. So ito po ay napakalaking unang natin. Kung totoo man yan, i-apply natin kaagad doon kay sa Rahbar. Walang ibang leader ng Islam ngayon na nangunguna sa lahat kung di ang Ayatollah Khamenei hafidahullah. Siya ba ay Fajr? Siya ba ay pulan-pulan? Ano ba yung Fajr siya? Para makasalanan. Yun, para kung gusto nyo iparating, itong nangyayari pala, predicted na ng propeta. Tapos ang gusto nang sabihin, kahit Fajr yan, dahil susuporta niya ang Islam, tulungan mo. Okay pa rin. Parang gusto nyo iparating, no? Dahil sinabi ng propeta na may isang pagkataon na Fajr, dahil tutulungan niyang Islam. Sa pamamagitan ng Fajr na yun, aangat ang Islam. So, ibig sabihin, tumaas ang Islam. Pwede naman kung ganun ang titingnan natin, ibig sabihin, ang Islam pala, hindi umangat sa mga Arabo na to.
Diba? Hindi pa mga kasi bagsa yung anong gusto yung parating ng hadith na ito. Ito mga Arabo to, mga Islam nila, kuno lang. Walang dignidad ang Islam nila. Kasi kung titignan mo nga hadith na ito, kung totoo. Kung totoo, di ba? O di kaya posible din, isang posible, sabihin natin, itong hadith na ito, pagpalagay natin. So, ibig sabihin pala, ito palang ginagawa ng Hudyo, itong Israel na tinutulungan itong mga Saudi Arabia, okay pala. Arab countries. Kumbaga, okay lang pala tumanggap ng Tulong. ang Islam. Ay sinabi ng Allah, fa inna lillahi, lahat ng izza ay sa Allah. At ang Allah, ang siya yung magbibigay ng izza. Ang izza sa Allah, sa Rasul at sa mga mu'min. Hindi na kailangan ng fajr para Ahsantum, Sheikhana. Ahsantum. hindi na kailangan pang i-dignidad ang Islam para sa fajr. Fajr. So, sa madaling salita po, Sheikh, ito ay kontra sa napakalinaw. So, Contradicted. kayo na po yung bigay ng ano po. Kaya, sila na talakay, search. Siguro ilagay natin, wala pang mga sekretariat ng mga panahon na yun. Sino ba sa mga khulafa na fajr na kumbaga may ano, kung titignan natin sa panahon ni Muawiyah, si Muawiyah masasabi natin. Pero ang reality sa pag-angat ng Islam ay ang Imam Hasan alayhi salam, Imam Hasan bro. Imam Hasan. Yung Sol. Yung Sol, kahit ang sabi ng Imam Bakir alayhi salatu wassalam, siya sa mga Apo ng propeta. Sa Parsi selalu में agar isun agar hazrat surah kabuna kade kapag hindi po na tinanggap ng Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salam Muhammad, talagang napakalaking ano po yung damage sa Islam. Sapagkat po sa mga panahon na yun, ang groom ay nakahanda na po. Pumunta na po sa Sham. Pumunta sa Syria. Pinaabot kay Muawiyah ang ganito ganyan. Napilitan si Muawiyah magbayad ng isang daang libong dinar. Para sa ano? Para sa seguridad ng bansang Islam. Hindi lang po siya. Pero ang reality ng mga pangyayaring ito ay doon mismo sa within ng Islam na yun. Ay, ginawa ni Imam Hasan alayhi salatu wassalam. So napakarami mga kadailanan na ganito ganyan, paguran, ang mga follower niya hindi pa ganito ganyan, may mga khawaris pa nakahalo sa kanila. So tapos dumating pa ang mga Rom. So kung titingnan natin, no, hikmah talaga lahat. Hindi po yun sinasabi doon na ano po, si Muawiyah yung mga ano ganyan. Pero kung tunay yung hadis na yun, ma-apply sa kanya. Correct. Kasi sa panglabas na ano makikita mo, umano yung Islam doon. Pero hindi. Really dead. So gaya po ng sinabi ng mahal na Sheikh sa aya unang-una, kung anong mga hadis na mayroon yan, i-anuhin mo na sa Quran. Yung sa riwaya. Barrasi. Busisiin, no? Pag hindi yan na, tapon mo na. Sinabi niya ng Allah na liyudhhirahu ad-din ala kulli. Kumbaga walaw karihal kafirun. Kung ibig sabihin ang mga kafir ayaw talaga nilang magkaroon ng dito mayos na religion. Kumbaga sa tingin natin ang Islam na based sa pureness. Kasi ang Islam na based sa pureness, di ba? Sasabihin natin na tutulungan lang ng isang fajr. At saka yung kabutihan yung paggawa, di ba may aya? Mula sa kasamaan, nakakala niya. Di ba? Kung baka gusto nilang tanggapin yung tulong ng Amerika. Di ba? Ang Israel, wag na kayong lumaban. Saudi na, sa amin na, mag-ano lang kayo dyan. Rahat kayo. Gano'n man po yung katotohanan, no? Lahat ng mga, na, kumbaga, ayaw na, wag nang lumaban pa ang mga nakikipaglaban sa pamahalaan ng Zionist. Gusto nyo dyan ng rahat sila
So ito na mas gusto nila talaga i-continue kung ano yung nasimulan, yung mga Arab countries. Kasi kung titignan mo, bumitaw na ang Ikhwanul Muslimin, mga pulan-pulan, no? Saan? Oo. Hindi na nila tinulungan. Hindi, so totoo lang, kumbaga sa atin, may term na hindi walang magandang term. Ano yun? Kumbaga walang bayag itong mga ito, tama. totoo. Kasi kung sasabihin mo sa kapwa mong tagal, huwag na kayong makipaglaban. Ano po? Correct. Walang manin. Baga ikaw ay sa Farsi na mard, sabi nila. Saan? Namadi. Ano sabi nila yun? Kasi ang kalaban nila doon ay ang Iran. Lumalaban ang Iran sa kanila. Ngayon, ang Hamas, nakaano talaga, alhamdulillah, kadal ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ito lang yung maaasahan nila. Tama. Bukod dyan, nandiyan yung kapatid nila, kahit ibang akida ng mga Shia, ng mga Hezbollah, ay lumalaban din sa kanila. Lumalaban sa kanila. Yemen. Oh. Matakot. So, ikaw naman, tayo naman po mga kapatid, no? Palestino tayo. Nandiyan lahat ng mga bansang Arab na nakapaligid sa atin. Tapos, ang layo pa ng harap natin, ang Iran. Subhanallah. Buti na lang dyan pa ang Hezbollah para makaano sa atin. Diyan na ang Egypt, ang Jordan na nakapalibot, pero wala talagang tumulong. So, Meron pa yung Rafah na kinlos yung mga relief goods. Hindi nila ino-open. Allah minasya. Ano pong tawag ang taber nila dyan? Napakalino. Sobra. May nag-ano din dito, no? Sa mga post nila, mga batang sulo sa buwanga na kapag sa Egypt, mga ulama nila, na alhamdulillah, natutuwa sila na Pakistan man o Iran ang lalaban sa Israel. Ay napaka nyo sa Islam. Santo. So ang iba naman gaya nila Ustad Ahmad Iming rahimahullah. Indonesia ata sa Karatit Indonesia. Sinabi din niya na kailan man ang mga salapi, itong salapi kuno, itong tinatawag nilang Wahhabi, na hanggat hindi na magtatawaso sila, hindi na magagawang pagtatawaso itong mga pagdudua, itong mga silbrasyon sa propeta, ay kailanman hindi yan sila tutulong para lalaban sa Israel. Oo, Israel. hindi sila tutulong sa laban sa Israel. So siya, alhamdulillah, gaya din ng alusun na, mas malamang pa doon kasi lahat ng dua nasa siya, bro. Santo. Tama. Sahifa Fatimiyah, Sahifa Mahdawi, Sahifa Sajjadiyah. Iba pa ang mga dua ni Amirul Mu'minin. Sa rule lang ng Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, Allahu Akbar. Punong-puno. Gusto mo ng eloquence ng Nahjul Balagha, ng pasaha. Mayroon ng kitab na Pasahatul Rasul. Ang Nahjul Fasaha. Sa propeta. Nahjul Balagha. So Allahu Akbar. Sila Sheikh Muhammad Abdur rahimahullah at ang mga ng Egypt at ng Christian ng Lebanese. Dahil sa pag-aaral nitong Nahjul Balagha, Allahu Akbar. Ulit-ulit niyang binabasa. At iba't ibang mga hikmah. So, gaya po lang sabi, no, nung may padala ni Imam Khomeini rahimahullah, itong si Ayatollah Jawad Amuli. Sino po ba? Tama. Sa Russia. Sa UCSR. Ano po yung isa sa mga hinikayat doon, mga sinabi niya? Na pag-aaralan ng Islam. Itong papasok sa Irfan si Ibn Arabi, sila pulan-pulan. Pagkat ito ay nakaano sa Imam Khomeini din. So sinabi ito sa sulat na yun na mga scientist nyo ipadala dito sa Qum. Para mag-aral. Alhamdulillah, ang Jamiatul Mustafa may box, may department kung saan malayang mag-aral ang anumang madhab. Saan? At na ito ay nasa northern Iran po, mga mahal na kapatid, sa Gilan. Gilan o Gulistan. Gulistan. Sana ngayon, alhamdulillah, sila nagtatrawid lahat. Kahit dito mo mismo po sa Qum at saka sa Masad. Kung magsasabay nang dyan ang mga Sunni, hindi mo lang alam. May mga classmates ako na Sunni, ang dami. Yan. Pero anong nababalitaan natin? Sa kasamang palad, kahit Sunni pa sila mag-aral dito, siya pa rin ang tingin sa kanila. Kahit yung mga Sunni na Iran dito, yung na mga puro mga Sunni, sasabihin din mga Shia din. So yan po yung ano pa pong masabi natin. Parang itong natin, pagkakamis na ganito, naging Arabo na mga tao na yan. O dapat lang Arabo, Parsi. Siguro lack of knowledge na
Ano po siya? Masasabi. Ganun talaga pag yung taong naging summon, bokmon, yun. Pag umabot sa ganun na level, wala na sila nakikita. Totoo. Mismo sa Masjid Adam dito sa Haram Masum. Ilang Masjid Adam. Kumbaga Masjid Adam, kumbaga dyan nagbibigay. Dyan nagbibigay lecture ito mga maraja natin. Kung makikita mo dyan maraming mga kapatid natin ang Lusunal Jama na sumasali sa Jama. Ilang beses na ako naka-encounter. Mashallah. Grabe, Anton, ito, nakatakator sila. Hindi lang sa Unity Week. Hindi lang sa Unity Week. Sa normal days. Ano po yung Unity Week? Doon sa kapanganakan ng propeta. Ilang linggo, isang linggo. Nag-iimbita po sila. So mga kapatid, may mga nagsasabi na naway marinig po nito. Si Ahmad Hafidhullah, natanong po siya, siguro napakatagal na video, nabanggit niya po, may nagtanong, ang siya po ba ay nag-ihtifal, nag-celebration ng wilada, ng payagdag, ng nabi? Nasabi po doon yung yung mafhum na hindi, ba't ba sila mag-ihtifal? Hindi sila tutuwa pagkat ang nabi nila ay ang ali. Sino nagsabi nun? So may mga ganun yung mga dumating. Kahit mga ulama pa ang mga taong ito, dumating sa nila, o nabasa nila na mapapataadyob ko. Ay, ba't gano'n? Nagkamali ang Jibril alayhis salam, ang amin. Nagkamali na naibigay na yung wahy doon sa Imam Ali, imbis na sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang malala pa dyan, ay ang may kasabihan daw ang siya, man katala sunniyan dakhala jannah. Sino man pumatay kumitil ng buhay ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ay makakapasok na. Subhanallah, dito free. So, mga mahal naming pakinig, mga mahal naming kapatid, ay itong alhamdulillah nangyari itong pag-ano ng Iran, no? Kasi kung ano yung paratang po nila, si Abdullah ibn Saba, yung lahat-lahat. Ang masasabi po natin dyan, si Abdullah ibn Saba po mga kapatid, isang libro lang po ang nakapagsabi. Iyan po ay sa Tarikh ni Tabari. At inulit naman sinamarize, inulit-ulit ni na Ibn Kathir, si Ibn Khaldun. At mayroon pang isang nakalimutan ko, si Ibn Jawzi, 4 na to. At ang mga kutubul akdam, itong mga naunang mga aklat patungkol sa istorya, mga tarjuma, kailanman po ay hindi nakapagbanggit ng Pantong Abdullah ibn Saba. Kahit pa nga yung pangalan niya o isyarat lamang sa pagka-existence ni Abdullah ibn Saba. Sino nag-rewire ito? Ba't nagkaroon ng ganito? Itong taong ito, imaginary man. Dahil kay Saif ibn Umar at-Tamimi. Si Saif ibn Umar at-Tamimi, pinatutuhanan ng mga ulama nila. Gaya ni na Imam Dahabi, sina Abu Zara at ang mga iba pa, na siya ay kadab, matrukul hadith. O sabi mo, daib o ano pang tema, nasa mga kutub ad-du'afa. Sa kitab pa ni Imam Nasai, sa kitab ad-du'afa wal matrukin, at saka si Abu Zara ad-du'afa wal kadabin wal majruhin, at saka sa kitab na Al-I'tidal fi Naqd ar-Rijal, na itong si Abdullah ibn Saba, itong si Saif ibn Umar at-Tamimi na nagriwaya sa patungkol sa itong imaginary man. Yan mo po sa Ahlus Sunnah wal Jamaa. At yan ay na-transfer sa Shia, sa mga kutub ng Shia. At ang kutubot ng mga Shia na magbabasa, mismo doon na sa isang tarjuma, sa Kitab Rijal, nitong ni Sheikh Al-Kashi. Itong sa Rijal Al-Kashi. Kashi. Yun ay nanggagaling sa Ahlus Sunnah wal Jamaa sa mga siglong nagdaan. Kung mga yung sa Tabari, anong sinabi nun ng Tabari? Na siya yung founder ng Shia? Siya ay nag-Muslim, kana Yahudiyan, minal Yaman, pulan-pulan, siya ay taga-Yamani. Pero ang nakapagtataka pa diyan, may mga nagtaawil na siya daw ay mismo si Abdullah ibn Wahab ar-Rasibi. Isang kumpinyon din namatay sa digmaan na Harawan. Sa Khariji. Tapos naman, sabi ng iba, siya ay si Ammar Yasir.
Si Ammar Yasir, ang ina niya ay maitim. Kaya tinatawag siyang Ibnu Sauda. Ganon din si Abdullah Ibnu Saba, nagaling Saba, galing Yaman. Galing Yaman. Kahit itong si Ammar Yasir, masa ng mga Sabaiya. Masa ng mga Yamaniya. Kumbaga itong si Abdullah ibn Saba, yung pinanggalingan na sa Tarikh Tabari lang. Tarikh Tabari lang. Kumbaga ito ay parang hindi siya mutawatir. Hindi siya mutawatir. Kumbaga kinopya lang ng mga baga siya sa istilah ng mga muhaddithin ay khabar wahid lang siya. At saka hindi pa natin alam kasi sa totoo lang hindi naman hudya yung khabarul wahid sa history kasi yung Tabari man na history, di ba? Hindi man relem. Saka nakakapagtaka. Totoo, ako na, kapag inulit-ulit ang Abdullah ibn Saba, ako ay nagtataka. Nakapagtaka. At itong mga taong to, mga kapatid natin, masyadong matas yung tingin nila sa mga sahaba. Sobrang taas. Udul. Pero kung sila ay udul, sila ay matalino. Kumbaga, ang sasabi ka nujum. Bi'ayyi tadaytum. Maisahan lang sila ng isang Hudyo na bagulang sa Islam. Kumbaga, santo. Baka mas lalong binaba mo yung kuha ng mga sahaba. Ang status nila. O di ka tabiin. Sila, alhamdulillah, sila Dr. Taha Hussein ng Egypt at saka si Allama Askari, Ayatollah Murtada al-Askari rahimahullah. Na ano din niya, yung lahat ng mga chain, mga sanad ng patungkol kay Abdullah ibn Saba, alhamdulillah, inano niya lahat at isa binusisi niya. Pinatunayan talaga. Sa Sunni pa yung mga kapatid, inano talaga. Pinatunayan. Hindi nakapagtaran. Matas ang tingin mo sa sahaba. Pero isang Hudyo lang, bago lang sa Islam, magkakaroon na ng Shia, paniniwala ng mga ibang sahaba. Iyan po ang isa sa mga sakit din naging dahil sa taasubiya, dahil sa mga pagdaon ng mga ulama na una sa Pinas, no? Pag sinabi niya Shia, Abdullah ibn Saba, kung ano nandiyan na, CIA, yung kahit mismo yung Shia at saka CIA. So, Allahu Akbar. CIA. So, mga kapatid, ang Shia po, no, ang Isna Ashariya ay kung tama yung tawagan na rapida, inaarap mo. Hindi ka dangki o halimaw, ano to? Baka sa pino, kaming talyang ka sa ilong. Kung saan ka, sunod-sunod ka lang. O parang mga bansang Arabo na sa ng Amerika. Correct. Nasa dulo po ng Amerika kung saan. Parang nakatali. So, ang makikita natin po, ang Shia, napakapili nila na kung sino yung payambar, yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, siya infallible, may infallibility, may ismat. Dapat ang kahalilin niya maasum din, magkukontinue ng, hindi magkukontinue ng nubuwa. Kundi yung nandiyan na, yung risala. Protektahan. So, iyan ay babalik naman sa paksang, alam niyo po mga kapatid, iyan ay intikhabi. Pinabayanan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta na hindi na magpili pa ng kahalili sino. Pero kasi kompleto ng Islam. Pero sabi mo ngayon, ang unang khalifa ay nakapagpili kay Umar. Tapos si Umar nagpili. Law ka na pulan-pulan hayyan nastakhrabtu khalifati min ba'di. Tapos ang payambar walang karapatan magpili para sa kabuti ng Islam. At ang mismong pagpipili ng payambar para sa khalifa o imam, pamumuno, ay kagusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't walang makapagsasabi na ang pamumuno na kayo bang ahlul bait? Itong 12 imam niyo. Ano kayo? Parang ano yan? Hindi naman sultanato. Itong king, anong tawag po dyan? Yung pamamala ng mga kings. Monarchy? Monarchy kayo. Ay Allah Akbar, ang ayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mula kay Noah at Adam, Noah, Ibrahim, yung alal alamin, pinili sila itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Parang isang roots. Opo. So, alhamdulillah, hindi po natin itong binababa o dinidegrade, wala po. Tayo po ay nasabi ng katotohanan. Kaya po masabi ng kapatid, kung udol ang lahat ng sahaba, matatapang, magagaling, ba't sila maisahan ng isang tao? Gaya ni Mr. Hemper, kung totoo man siya, si Mr. Hemper, ano? O si Abdullah ibn Saba.
So napakasakit po no pag sinabing Shia tapos si Abdullah ibn Saba itong pulan-pulan. Pero may si taga-Iraqi, isa sang researcher no, Ba'ith, na sinabi niya ang bawat generation ay may tinatawag na Abdullah ibn Saba. Kumbaga, ano siya? Kung mananalo itong grupong yan, mawawala yung pangalan niya. Ay kung hindi pa mananalo yan, hanggang ngayon ay Abdullah ibn Saba. Ang Iran, kahit pinatunayan na hindi siya, naman daw Abdullah ibn Saba, nakatatak pa rin. Yan, drama lang yan. Mga Yahudi na nila. Tingnan nyo, may konsulti ng Iran nandun sa Israel. Yung pala ng mga ispahan, mga Hudyo na ispahan. Nandun na sila, before revolution o after revolution. Santo. So, waswasa. Itong waswasa, itong mga libro, itong pagsusulat. Kaya, sa bakbakan ng Amir al-Mu'minin at ng Muawiyah, sa history bro, dumadala ng Quran. Hindi pa Quran. Dumadala ng mga media, na mga syair, mga poet nila. Pulan. Yun yung social media, yun ang FB niya, yun ang YouTube, Twitter nila. Kaya itong dila, Allahu Akbar. Amadra kalisan. So mga kapatid, hindi po tayo Totoo itong napag-usapan natin about sa itong patong na Abdullah ibn Saba. Kasi totoo, dapat din man talaga itong malinaw. Itong sino talaga. Kasi ngayon talaga, unfortunately, itong mga nangyari, wala man talagang usapan dito na siya Sunni. Correct. Ang kumukuha lang talaga ngayon, itong mga Mustadaf. itong mga Wahhabi. Siya, kumbaga, gusto nang iparating na ihulog nila to sa sectarianism itong nangyaring labanan. Kasi ang pinopromote nila ngayon, itong Iran, mga baga, hindi sila mga Jew din sila mula kay Abdullah ibn Saba. Kaya siguro mga kapatid, na dapat natin itong sinabi ni Katon, may patong ibn Saba, yung parang necessary talaga. Kasi para makita ng mga tao na itong mga sinasabi ng mga itong may mga masyaikh tayo na wala sinasabing Hudyong mga kung tinampo pa natin no, kung kailan lang isimula itong mga sektary at itong mga pagkakanya-kanya, ang nais nating labas itong katagang mismong Shia. Sa unang panahon hanggang ngayon, napamis negative yung news niya. Halimbawa po, pag sinabing Shia, sa Bahia. Ayun Shia, si Pulan. So lahat ay Shia. Napakarami na pa mga grupo dyan sa under ng Shia. May Zaidiya, may Ismailia. Pero sinabi sabay. So mabalik natin dun sa panahon ng Imam Hussein. Shia daw ang mga pumatay. Kung ang literal na kahulugan ng Shia ay follower, tagasunod o nagmahal at nagdepend doon, hindi ba maaaring tawagin lahat ng sumama kay Muawiyah o kay Yazid o kay Ubaydullah ibn Ziyad at sa mga lahat ng mga Umayyad? Hindi ba sila pwedeng maaaring tawagin na Shia? O ang isang tao sumunod sa hawa nafs niya, siya sa hawa nafs niya, sa Satan. At lahat ng sumunod sa Israel, nag-intercept ng mga messages nila. Messages ng Iran, in-intercept nila. O nagpagamit ng nila, ng information nila. Unang camp nila, o lugban saan nila. Tabaiya at Ba sila, Shia sila. Ng Israel at ng Amerika. Tabaiya. Napakalino po, no? Ako talaga ako personally, hindi ko di ba, kasi may nag-post na ito daw, loyal friends daw ng Israel, itong Jordan. Actually, ako, sinabi ko, para sa akin, personal opinion, hindi yung loyal friends. Loyal slaves yan. Slaves. Totoo, ako na, yan ang sa paning sa mga tao. Loyal slaves yan. Kasi ang friends, usually ang friends, mutakapil yan. Ibig sabihin, yung status nila ay parehas. Pero hindi man ganun. Kasi kung alam man ang gusto ng Israel na sinusunod lang ng ibig sabihin, slave. Kasi ganun ang slave. Kasi ang slave wala siyang karapatan makapagsabi ng nagustuhan nila. Kasi sabi nila, ano sinasabi mo dyan, buha? Kafisyo, perse. May mas malala pa akong may nakita dyan, ang sinabi nila na loyal, ibig sabihin na aso. Diba yung aso?
if you feed dog If in you 3 hit days, in 3 days, hindi ka makakalimutan niya 3 years. Pero ang tao, 3 taon mong lahat-lahat, Nakain. 3 araw ka lang makakalimutan. wow. So yung mga sipat na ganun. Ito person, yun ang tingin ko. Hindi yan loyal friends. Yung kasi yung loyal. nasa ruhiya malakas mo. Correct. Automatic yung jawab mo eh. Ito to kasi wala silang walang nagagawang mga Arab countries. Wala talaga. Wala. Tingnan mo. Ang yayaman nila. So, Tingnan mo, ang mga Palestinian pupunta sila sa Rafah. Anong sinabi ng Israel? Sisarado niyo yan. Bakit? Sinirado din nila. Sinarado din ng Cairo, Egypt. Subhanallah. Ano ibig sabihin nun? At bata sila, slave sila. Sinabi ng Egypt, ibigin mo Jordan, intercept mo yan. In-intercept. Ang Turkey parang naglaylo. Hindi na Ang Turkey kasi, sa totoo lang, pumunta tayo ngayon sa Iraq. Tapos itong Prime Minister ng Iraq, si Sudan, pumunta naman sa US. Ang kilabay din. Kasi sobra, kumbaga, kung pag-aaral natin ang itong sitwasyon talaga, PCD, kumbaga sobrang magulo. Magulo. Kaya nga si Imam Khamenei, ang always niyang advice, basirat. Kumbaga dapat kasi kapag hindi mo nakita tinan mo, actually sa mga kapatid natin sa Pinas, ang pinakasikat sa kanila ay ang Turkey. Turkey. Di kung tingnan natin, ang pinaka-supporter daw ng Palestinian ay Turkey. Totoo, yan ang inumay din eh. Pero reality, anong ginagawa ng Turkey? Sila nagsusupply ng mga baril, mga arms. Hindi naman supply, bumibili. Huwag natin sabing supply kasi kapag sinabing supply parang sobrang malala. So bumibili. Bumibili yung Israel sa Turkey. Ng any kind of binibentahan nila yun. Which is still masama pa rin yan. Correct. Masama pa rin yan. Although, ito kaya nga mahirap ang politika eh. Kasi din, ang Turkey, sabi nila, benefit namin to eh. Di ba? Tingnan nyo. So, anong priority namin? Yung mga lugar na mga tao namin. Gaya po ng Kaya PCD. Complicated. No. Gaya po ng dati sa Islamic Republic of Iran, before Islamic Republic of Iran, yung Pahlavi dynasty pa sila. Persia, Imperial State pa sila. Sila ay nagbibinta ng oil nila, langis nila, binibili ng Israel. May discount pa 25%. Yan. At saka yung mga teknolohiya nila. Kasi at that time malakas ang Israel. Malakas man ang Israel. Totoo. Kasi kung hindi malakas ang Israel, hindi niya ma-under itong mga Arab country. Santo. Kung hindi malakas ang Israel, kasi isipin mo, tingnan mo ang Israel, kagaling nila, ang kinontor nila mga Arab countries. Bakit? Kasi nanggagaling dito ang oil. Sa mundo, sa buong mundo, ang pinakakon talaga ng oil. Number 1. Bakit? Kasi itong sasakyan. Ang sasakyan, ang pinaka-mean tools, transportation. So, anong kailangan niya? Gasolina. Kung cover mo ang gasolina, ikaw may hawak sa lahat. Tapos, pwede mong taasan yung presyo, pwede mong ibaba sa ibang lugar. Parang din po, Sheikh, para sa itong currency. Ganon din, asan? Sa panahon ni Imam Hasan alayhi salatu wasalam, siya din ang naging dahilan, isa sa mga pinakamagandang ng Imam Hasan, impact niya. Kasi itong Rome pinipilit ang kasi at that time ang pera sa panahon ng Muawiyah ay Rome ginagamit ang Father, the Son and the Holy Ghost. Yung Pisar, yung Pasi kasi yung nabasa natin. Yung Ama at saka ng Holy Ghost. Pisar, Rohul Qudus. Nakipag ang Muawiyah kay Imam Hasan. Sabi ni Imam Hasan, mismo dapat ang sambayan ng kamusliman ang may sariling so at that time walang magawa ng Rome. So doon na sila nagkaroon ng sa mga kaya nagtatao actually kung sino yung sabi ni Imam Khomeini, kapag magkaisa tong mga Muslim countries, sila man ang maghahari sa mundo. Wallahi, silang maghahari kasi yun nga ang buong mundo ang in-under talaga niya pabrika
gasolina. Lahat gasolina Lahat yun gasolina. Pati nga si nung unang presidente natin, si Duterte. Sabi na, bakit nagtataasan ang presyo dito sa Pinas kapag nagkaroon ng gulo sa gira? Kaya sabi niya, lahat ng pabrika dito, mga nagpo-produce ng mga kailangan natin, kailangan niya ng gasolina. So doon niya kukunin yung presyo. Ibig sabihin, sa lahat ng nangyari sa mundo, gasolina ang kaya nga. Sa Middle East talaga. Naisipin, sana ngayon ang pinaka-source ng dito? Arab countries. Arab countries. Itong Muslim countries. Ito talaga Middle East. Itong West. Actually, masama emang kami ni. Hindi na ginagamit ang sabi na hindi ko ini-advise gamitin itong Middle East. Dapat sabi na West Asia. Kasi West Asia talaga sila. West Asia. Kapag nahawakan ko itong mga Muslim countries, nagkaysa sila na kami nang hawak, wala lang kami binta sa kaming mag-control. Majbur, mapoforce ang Israel, itong mga West, na sumunod sa mga dito, Arab West. Bakit hindi na ngayon nangyayari? Bakit hindi nila ito magawa? Sa akin, sa pananaw, kasi ngayon, naumpisahan ng mga West magpalakas ng puwersa. Itong mga armas. Diba? Hindi magparami ng pera. Hindi. Armas. Ngayon, itong mga Arab countries, takot sila. Although may gasolina sila, madali lang silang ma-invade. Bakit? Kasi wala silang armas. Ngayon, ang ginawang pangkontra sa gasolina. So, anong mangyayari? Itong mga Arab countries, tapos sila ma-invade, sabi na, dapat natin sumuko sa mga taon to. O binila lang tayo ng mga armas nila, ang gamitin natin ito. Doon sila na-control lang mga West. Pero ang Iran, hindi. Nasa amin ang oil, kailangan namin kami mag-control. Kailangan namin gumawa ng mga armas. Bakit? Kasi ganoon ang mangyayari sa mga Arab countries. Correct. Ma-under din sila. Kaya sinabi ng Allah, manis sa tatong, bikuwa. Yan ang sinabi. Kasi itong mga Arab countries, dapat silang mag-isip ng ano. Kasi yung mga natin, no, yung ayan na banggit niya pa, no, ay mas tata'tum min kuwa. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. So, napakalinaw. Sino yung aduwa ni Allah dyan? Ang Israel, ang Amerika. At ang kalaban ninyo sila. Santo. No? Aduwa mo bin. Clear na laban. Kasi yun naman talaga to, itong mga taong itong mga Arab countries, takot talaga sila kasi wala silang sabi nga nila, sabi nila kung i-pull out ng Amerika lahat ng kanila sa dito sa Middle East, walang pwersa itong mga Arab na to. Walang amniyat, kumbaga. Maalala ninyo, itong digmaan Iran-Iraq, before nangyari yun, yung Kuwait, nilosob ni Saddam ang Iraq. Nilusob niyang Kuwait. Nagpala naman sila, ipalis mo dyan, Amerika, umalis ka. Ewan ko kung araw lang ba? O oras. Mga Palestino pa that time yung mga ginamit ng mga puwersa, mga tao doon. Wala. Kuha agad. Di ba? Ganun kasi, itong Iran kasi, yung talaga project nila. Kung baga, dapat tayong dito, magkaroon ng kakayan sana. Kasi para hindi tayo nila makontrol. Preparedness. Hindi tayo makontrol ng mga taong yan. Kasi yan man nangyari. Nakontrol nila itong mga taong to. Kaya masakit sa Israel itong nangyari sa kanila. Sobrang sakit sa Israel. Kasi sila ay nagka-claim, under namin itong mga Arabo, kami nagsusupply ng puwersa. Pero isang country lang, ang nagkuman sa kanila, lumaban sa kanila, pinaulanan pa, hindi lang isang ulan. Kaya baga masakit yan sa side ng Israel. Hindi nila ma-take advantage, hindi nila kaya nagtatako, no damage, no drama, pero gustong bumawi ng Israel. Baga, kung wala pa lang damage sa aking sarili, ba't ako babawi? Santa. Inshallah. Maraming salamat po. Inshallah, pasensya na po kung napahaba. Inshallah, sa susunod na mga podcast natin, ipagpatuloy natin itong mga current issues. Maganda siguro itong matalakay. Maganda siguro itong magawa natin weekly. No? Ano sa tingin niyo, sir? Inshallah, para makapagbigay din tayo ng mga opinion o di kaya mga reminders para sa mga tao at
yun nga, yung sabi ng Imam Khamenei na dapat natin buhayin ang Palestine. Yes, sir. Hindi lang ito para sa mga Muslim, kundi para ito sa mga lahat ng Taong katawan. naghanap ng kalayaan. Mga taong naghahanap ng kalayaan. So, at saka ang pinakahuli ay yung promise ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga mustad'af ay magiging victorious sila sa kabilang buhay. So, kagaya ng siguro ng Prophet Moses tsaka Pharaoh, kung makikita nyo na ang mustad'af doon ay yung kaum ng Prophet Moses. So, ano ang meron sila? Wala. Pero meron silang Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan lang po ang ating maisishare ngayon at maraming salamat po at inshallah subaybayan niyo po kami. Maraming salamat po, Sheikh. Inshallah kung meron po kayong mga huling habilin para sa ating mga kapatid, inshallah, tafaddal, Sheikh. Wala na. Ihali ko lang po yung ano ba yung tawag dyan? Emphasize. So, nais ko lang pong emphasize. Gaya po lang sabi ng ating mahal na rahbar, Al-Qaid Khamenei, hafidahullah, na buhayin ng Palestine. Dapat pahalagahan ng kamusliman, lalong-lalo ang kamusliman, itong Qadiyya Palestiniya. At saka, gaya pa lang sabi, hindi po ito awayan o alitan ng siya sunnah. Bagkus ito ay paglalaban ng purisa ng kasamaan at purisa ng katotohanan. Tama. Yan po ay naway lagi po nating ipagdasal, naway ipanalo at talaga naman po mananalo ang katotohanan. Inshallah. Allahumma ajil li walikal faraja. Gawin mo po kaming sundalo o tools ng Imamuz Zaman. At sa pamamagitan ng Imamuz Zaman at nitong Iran na may panalo ang bansang Palestine. Inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.